a situation where you had to make a thought choice. What was the result of your assessment of the situation? One time, pinagpili ako ng mama ko kung saan nga ba ako mag-stay. Sa Canada o dito. Kasi nandun yung stepfather ko and kapatid ko na pinapasunod ako. Pero, mas pinili ko sa Pilipinas. It's because dito ko sa nararamdaman ng enjoyful and happiness ko sa Pilipinas kaysa sa Canada. Sa tingin ko hindi ako magiging masaya. Kaya dito ko mas pinili. Give an example of project or assignments where you had to compile data from multiple sources. How do you decide which references to trust? For me, when I was grade 11, PR2, pinaganap kami ng leader ko in research. Pinaganap ako ng RRL. So ako naman pupunta ako kay Google para maghanap ng reliable resources or maasahang pakukuhanan na sa tingin ko is makakatulong sa research namin na patotoo yung research namin at mabigay yung karapat-dapat sources or main sources about sa research namin or about sa topic namin. Could you provide an instance where you enhance a procedure or solve a problem using digital tools or media? What effects did it have? One time in Pilo, pina-assignment kami ng 500 words of essay and natatakot ako na baka mali yung essay ko. So, gumamit ako ng Killbot. Primarily, check ako upang makatulong sa akin na i-correct yung mga pagkakamali ko na words. So, nagamit ko siya and ayun, naging maganda naman yung resulta at napasa ko ng maayos at perfect naman. How do you prioritize tasks when you have multiple deadlines? Could you give an example of how you effectively balance competing priorities? Right now, in college, sobrang hirap kasi sabay-sabay yung mga assignments and deadlines na pinapagawa ng mga teachers namin. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng time management yung sarili ko. So, yung mga kailangan gawin na, ginagawa ko na kagad para hindi ako natatampakan ng assignments. So, effective naman siya, na-apply ko naman siya sa sarili ko. At the same time, nakakatulong din sa akin para hindi ako ma-pressure sa mga gawain ko sa school. How do you think social media influence public opinion? How can you keep informed while avoiding being persuaded by misinformation? So, sa panahon ngayon, maraming tao ang naniniwala sa social media or maraming tao ang madaling papaniwala. So, at my age, ang ginagawa ko, bago ko paniwalaan yung isang post or isang information, is ang gagawin ko is magre-research ako about dun sa info na yun kung totoo nga ba siya o hindi. Para mapatunayan ko na yung info na yun ay mali. Para ang gagawin ko is ma-report ko siya para matanggal siya sa social media at mabawasan yung mga taong naloloko niya. Describe a situation where you had to decide quickly but didn't have all the information you needed. How did you handle it? One time in Singapore, kasama ko si mama, gutom na kami that time. Nakakita kami na isang restaurant na wala masyadong tao. And ayun nga, nagdadalawang isip kami kung papasok kami doon o hindi. And nakakita kami na isang customer na papasok doon sa restaurant na yun. And nagtanong kami na kung masarap nga ba yung pagkain. And ang sabi nung local doon sa Singapore, na masarap nga talaga yung food nila doon. And ayun, trinay namin. And successful naman, kain naman kami and enjoy kasi masarap naman talaga yung pagkain. Audio Jungle.